Ako si Miguel, isang simpleng kabataan na lumaki sa barangay ng San Isidro. Kasama ko sa aking mga paglalakbay ang aking matalik na kaibigan, si Arvin. Simula pa noong kami musmos, hindi kami mapaghiwalay. Parati kaming magkasama sa lahat ng bagay. Ngunit isang simpleng insidente ang nag-udyok ng isang malalim na hindi pagkakaintindihan sa pagitan naming dalawa. Isang araw, habang kami naglalaro sa plaza, natapakan ko ang paborito niyang sapatos. Hindi ko ipinagtanggol ang aking sarili dahil alam kong ito'y isang pagkakamali. Sa sobrang galit ni Arvin, hindi niya ako kinausap sa loob ng ilang araw. Pakiramdam ko'y may malaking pader na humaharang sa aming pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ko ang lungkot at pangungulila sa presensya ni Arvin. Ang simpleng pagkakagulo sa sapatos ang naging simula ng aming pag-aaway. Hindi ko ito lubos maisip. Paano nagkaroon ng ganitong kalalim na sugat ang aming samahan dahil sa isang maliit na bagay? Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap upang magkapatawaran. Dapat ba akong humingi ng tawad o dapat ba akong maghintay na siya ang unang lumapit? Ang mga tanong na ito'y bumabagabag sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang pagkakahiwalay namin. Isang gabi, habang ako'y naglalakad pauwi galing sa eskwelahan, nakita ko si Arvin na nakaupo sa gilid ng daan. Mukha siyang malungkot at tila may iniisip na malalim. Tumigil ako sa paglalakad at nag-isip kung dapat ko ba siyang lapitan. Ngunit bago ko pa man maisip ang tamang gawin, napansin ko siyang umiiyak. Dito nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Natatakot akong lumapit, ngunit alam ko sa aking puso na ito ang tamang gawin. Huminga ako ng malalim at lumapit sa kaniya dahan-dahan upang hindi siya magulat. Miguel? Tanong niya habang humahabol sa paghinga. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Bakit ka nandito? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa huli, sinabi ko na lang, Arvin, hindi kita maaaring iwan sa ganitong kalagayan. Nagkatinginan kami, puno ng emosyon ang aming mga mata. Sa kabila ng aming hindi pagkakaintindihan, naramdaman ko ang koneksyon namin bilang magkaibigan. Hindi ko na napigilan ang aking sarili, hinawakan ko ang kanyang balikat, at sa wakas naglakas loob akong humingi ng tawad. Pasensya ka na sa nangyari, sabi ko, pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Hindi ko sinasadya. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang sinabi ni Arvin. Miguel, hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad. Ako ang nagkamali. Hindi ko dapat pinabayaan ang ating pagkakaibigan dahil lang sa isang sapatos. Napuno ng pagkalito ang aking isipan. Paano naging ganito ang sitwasyon? Ano ang kanyang dahilan sa pag-iyak? Maging ako'y nagtataka sa kanyang reaksyon, ngunit bago ko pa man mabigkas ang aking tanong, sumabog ang isang malakas na tunog mula sa likuran namin. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Biglang nagliwanag ang paligid. Ang tunog ng sirena ay umalingaw-ngaw at ang aming mga matay nagtagpo sa isang eksenang magpapabago sa aming mga buhay. Ang araw na iyon ay hindi ko malilimutan. Naglalakad kami ni Lila papunta sa parke, tulad ng nakagawian namin tuwing Sabado. Ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa amin, at ang hangin ay nagdadala ng mga bulong ng kalikasan. Sa kabila ng magandang umaga, alam kong may bumabagabag sa kanya. Hindi siya ang karaniwang masigla at masayahing Lila na kilala ko. Habang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naglakas loob akong tanungin siya. Lila, may problema ba? Tanong ko, puno ng pag-aalala sa aking boses. Tumingin siya sa akin, may lungkot sa kaniyang mga mata. Tina, naaalala mo ba noong nakaraang linggo nang hiramin mo ang paborito kong pulseras? Unti-unti niyang simulan. Napakunot ang noo ko, pilit na inaalala ang sinabi niya. Oo, naaalala ko. Nasabi ko ba sa iyo na nawala ko iyon? Sagot ko, puno ng pag-aalala. Hindi ko inaasahan na ito pala ang ugat ng kanyang kalungkutan.
Tumango siya, pilit na pinipigilan ang pagluha. Iyon kasi ang huling regalo sa akin ng lola ko bago siya pumanaw. Mahalaga iyon sa akin, Tina. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam na ganoon pala kahalaga ang pulseras na iyon sa kanya. Nararamdaman ko ang sakit ng pagkawala na dulot ko sa kanya at ang pagkakaroon ng lamat sa aming pagkakaibigan dahil sa isang maliit ngunit mahalagang bagay. Lila, patawad, hindi ko sinasadya. Nais ko sanang bilhan ka ng kapalit pero alam kong hindi na maibabalik ang halaga ng isang alaala. Sabi ko, puno ng pagsisisi sa aking boses. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang tiwala mo. Nang oras ding iyon, naramdaman kong ang bawat salita ay parang tusok sa aking puso. Ngunit alam kong kailangan kong harapin ito. Kailangan kong magpatawad sa sarili ko para makapagpatuloy. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pag-unawa at pagtanggap. Alam mo, Tina, hindi lang ang pulseras ang mahalaga. Mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Nasaktan ako, oo, pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko dahil lang doon. Napayakap ako sa kanya, ramdam ang init ng kanyang pagpapatawad. Sa pagkakataong iyon, natutunan ko ang halaga ng tunay na pagkakaibigan, ang kakayahang magpatawad at umunawa. Ang maliit na bagay na iyon ay naging daan para sa mas malalim na pagkakaibigan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya kaming lumakad papunta sa ice cream stand sa parke, isang munting selebrasyon ng aming pag-aayos. Habang naglalakad, may napansin kaming kakaibang bagay sa gilid ng daan. Isang pulseras, tila katulad ng nawala. Napatingin kami sa isa't isa, halos hindi makapaniwala sa aming nakikita. Naku, parang ito nga iyon, sabi ni Lila, puno ng pagkamangha. Paano ito napunta rito? Kinuha ko ang pulseras at pinahiran ng dumi. Tila ito nga, Lila, hindi ko alam kung paano, pero parang sinadya na makita natin ito ngayon. Napangiti si Lila at alam kong muling nabuo ang aming pagkakaibigan. Siguro ito'y paalala na kahit sa pinakamaliliit na bagay, may mga sorpresa at himala sa buhay. Habang umupo kami sa isang bench, hindi namin maiwasang magtawanan sa kakatuwang pangyayari. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng pulseras, alam naming ang tunay na mahalaga ay ang natutunan namin sa proseso. Ang pagkakaroon ng tapang na humingi ng tawad at ang lakas ng loob na magpatawad. Sa gitna ng aming tawanan, biglang may tumawag sa telepono ni Lila. Nang tingnan niya ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagbago. Tina, si mama ito, kailangan ko yatang umuwi agad. Mukhang may emergency, sabi niya, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, pero ramdam ko ang tensyon sa kanyang boses. Nagpaalam siya at nagmamadaling umalis, iniwan akong nag-iisip kung ano ang susunod. Sa alingaw-ngaw ng kanyang mga hakbang, naramdaman kong may paparating na hindi inaasahang pagbabago sa aming buhay. Sa gitna ng katahimikan, naiwan akong nag-iisip. Ano kaya ang nangyari? Ano kaya ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan? Sa puntong iyon, natanto ko na ang buhay ay puno ng mga twist at cliffhanger at ang aming pagkakaibigan ay kakaharapin ang panibagong pagsubok. Ngunit sa kabila ng lahat, buo ang tiwala ko na kakayanin namin ito. Ang natutunan namin sa araw na iyon ay magiging gabay sa amin sa hinaharap. Kinaumagahan, bumangon ako na may magaan na pakiramdam kahit pa nagising ako sa tunog ng patak ng ulan sa bubong. Bumaba kami ni Mia sa hagdan, ang aking matalik na kaibigan at kasama sa lahat ng bagay, at nagpatuloy sa aming plano na maglakad-lakad sa gubat na malapit sa aming baryo. Ngunit bago pa kami makalabas, biglang bumuhos ang ulan na tila ba ay nagbabanta ng isang masamang araw. Ano, tuloy pa rin ba tayo? Tanong ni Mia na may kaunting pag-aalinlangan. Nasa likod ng kanyang mga mata ang alaala ng aming tampuhan noong nakaraang linggo. Nang mag-away kami sa isang bagay na napakaliit, isang hindi pagkakaintindihan sa aming proyekto sa paaralan. Tumingin ako sa kanya,
Pilit na pinapawi ang anumang natitirang sama ng loob. Alam kong ang araw na ito ang magiging simula ng aming muling pagkakaibigan, na sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan ay mas pinili naming manatiling magkaibigan. Oo, tuloy tayo, pero siguro mas maganda kung magdala tayo ng payong, sagot ko, pilit na ngumiti. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, ang mga puno at halaman ay mukhang buhay na tila binubuhay ng ulan. Sa kabila ng lamig at patak ng ulan sa aming mga balat, naramdaman ko ang isang mainit na bagay sa aking puso, isang pag-asa na muli naming maibalik ang dati naming samahan. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga plano sa hinaharap, mga pangarap, at kung paano namin haharapin ang senior year sa susunod na pasukan. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla akong nadulas sa putik at natumba. Tumatawa si Mia habang tinutulungan akong bumangon. Sabi ko sa'yo, kailangan natin ng payong para sa mga ganitong pagkakataon. Biro niya, sabay abot ng kanyang kamay. Tumawa ako, hindi dahil sa katatawanan ng sitwasyon, kundi dahil sa pag-asa na muli naming maibabalik ang aming pagkakaibigan. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagpasya kaming pumasok sa maliit na kubo sa gilid ng daan para magpahinga. Sa loob ng kubo, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naramdaman ko ang pagkakataon para pag-usapan ang aming pinagmula ng tampuhan. Mia, tungkol doon sa nangyari sa proyekto. Naputol ko ang aking sasabihin dahil sa kaba. Tumingin si Mia sa akin, ang mga mata niya ay puno ng pangunawa. Alam mo, hindi ko rin alam kung bakit nagalit ako ng husto. Siguro dahil na rin sa pressure ng mga bagay-bagay sa school. Pag-amin niya. Napabuntong hininga ako. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Pareho tayo, nagkamali rin ako, naging masiyado akong sensitibo. Pero alam mo, natutunan ko na ang pagkakaibigan natin ay mas mahalaga kaysa sa ano pa mang proyekto. Ngumiti si Mia at alam kong sa kabila ng ulan ay naramdaman naming pareho ang init ng pagpapatawad. Tama ka, hindi natin dapat hayaang sirain ng maliit na bagay ang matagalin na nating pinagsamahan. Nandito ako para sa'yo kahit ano pa ang mangyari. Bago pa man tuluyang bumuhos ang damdamin, nagsimula kaming magkwentuhan ng mga nakakatawang alaala, mga kalokohan noong kami ay bata pa at mga plano para sa hinaharap. Sa pagitan ng tawanan at kwentuhan, naramdaman ko ang pagbalik ng dating saya at tiwala. Habang patuloy ang aming kwentuhan, napansin kong may kakaibang tunog sa labas ng kubo. Parang may kumakaluskos sa dahon. Ano yon? Tanong ko, sabay tingin sa labas. Biglang bumukas ang pinto ng kubo at pumasok si Leo, ang kaibigan namin na matagal na naming hindi nakikita. Leo, anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Mia. Ngumiti si Leo, ang kanyang mukha ay basang-basa sa ulan, ngunit may misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. May isang bagay akong gustong ipakita sa inyo. Hindi ito basta-basta. Nagkatinginan kami ni Mia, puno ng pagtataka at excitement. Ano kaya ang gustong ipakita ni Leo? At bakit ngayon pa, sa gitna ng ulan? Hindi namin alam ang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang susunod na mangyayari ay tiyak na magdadala ng bagong kabanata sa aming pagkakaibigan. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng kubo, at sa gitna ng hindi pa tiyak na hinaharap, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ang araw na ito ay hindi lamang isang paglalakbay sa gubat kundi isang paglalakbay sa pagpapatawad, sa pagtanggap at sa muling pagbubuklod ng aming samahan. Ngunit sa likod ng mga ngiti ni Leo, alam naming may isang bagay na magbabago sa aming buhay, isang bagay na hindi namin inaasahan. Sa puntong ito ng aming kwento, ang naunang alitan sa pagitan namin ni Miguel ay unti-unti nang lumalabo sa likod ng aming mga isipan. Sa kabila ng aming mga pagkakaiba, siya na palaging maaga at ako na laging huli,
natutunan naming tanggapin ang bawat isa. Subalit, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang simpleng pangyayari ang muling susubok sa tibay ng aming pagkakaibigan. Isang araw, nagkayayaan kaming pumunta sa paborito naming tambayan sa likod ng eskwelahan. Doon, madalas kaming magkwentuhan tungkol sa aming mga pangarap, problema, at kung ano-ano pang mga bagay na pumupuno sa isip ng kabataan. Sa gitna ng aming kasayahan, napansin kong hindi gaanong masigla si Miguel. Sa kabila ng kanyang pilit na nangiti, may tila bumabagabag sa kanyang damdamin. Miguel, okay ka lang ba? Tanong ko habang naglalaro ang mga dahon sa aming paanan. Oo. Wala to, Nate, sagot niya, pero kitang-kita ko ang pilit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng damdamin kong gusto siyang kausapin, nagpasya akong huwag nang mangulit. Baka kailangan niyang mag-isip-isip muna, sabi ko sa sarili ko. Nang mag-uwian na, nagulat ako nang bigla na lang akong tawagan ni Miguel. Nate, kailangan ko ng tulong, bungad niya, halatang nag-aalala. Sige, ano bang nangyari? Tanong ko, nagtataka sa biglaan niyang tawag. Doon sa tambayan natin kanina, naiwan ko ang wallet ko. Nandoon lahat ng pera ko para sa project natin. Pwede mo ba akong samahan? Balikan natin. Gabi na at alam kong delikado ang pumunta doon ng madilim. Pero dahil kaibigan ko siya, hindi nagdalawang isip na sumama. Sa daan, tahimik lang si Miguel, tila nag-aalala sa kung ano ang maaaring mangyari. Habang papalapit kami sa tambayan, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumabalot sa amin. Pagdating namin doon, agad naming hinanap ang wallet. Nagkalat ang mga dahon at ang dilim ay tila nagtatago ng kung anumang bagay na hinahanap namin. Pero sa bawat paggalaw ng mga dahon, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Nate, tingin mo ba makikita natin ito? Tanong ni Miguel, halatang nawawalan na ng pag-asa. Basta magtiwala ka lang, sabi ko habang patuloy na naghanap. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa likod ng mga puno. Pareho kaming natigilan, tinatanaw ang pinagmula ng tunog. Sino ang naroon at bakit tila may nagmamasid sa amin? Ma'am Miguel, narinig mo ba yon? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Oo, Nate, parang may tao, sagot niya, halata ang takot sa tinig. Sa kabila ng takot, nagpasya kaming tingnan ang pinagmulan ng tunog. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, pero sa mga oras na iyon, mas pinili naming maging matapang. Habang papalapit kami, ang tunog ay unti-unting lumalakas, tila ba may nagtatago sa likod ng mga puno. Dahan-dahan naming nilapitan ang pinagmula ng tunog. Sa gitna ng dilim, aninag namin ang hugis ng isang tao. Sino kaya ito? At bakit siya naroon? Sa bawat hakbang namin, ang kaba ay lalong sumisidi. Miguel, anong gagawin natin? Anong ko, pilit na pinipigil ang panginginig ng boses. Basta mag-ingat tayo, Nate, sagot niya, hawak-hawak ang isang stick na pwede niyang ipangtanggol. Sa wakas, natanaw namin ang figura ng isang matandang lalaki. Nakaupo ito sa isang lumang bangko, tila ba may hinihintay. Nang makita kami, ngumiti siya, at sa hindi inaasahang pagkakataon, iniabot niya kay Miguel ang wallet na hinahanap namin. Kanina ko pa kayo hinihintay, sabi ng matanda habang nakatingin sa amin ng may kabaitan sa kanyang mga mata. Maraming salamat po, sagot ni Miguel, halata ang gulat at tuwa sa kanyang tinig. Ngunit bago pa kami makaalis, may sinabi ang matanda na nagbigay ng kakaibang sensasyon sa aming dalawa. Hindi lahat ng hinahanap niyo ay madaling makita. Minsan, kailangan niyo munang harapin ang inyong takot bago niyo ito matagpuan. Sa kanyang mga salitang iyon, tila may kung anong umusbong sa aming puso. Sa kabila ng simpleng pangyayaring iyon, natutunan namin ang halaga ng pagiging matapang at ang pagtitiwala sa bawat isa. Ngunit habang pauwi na kami, hindi ko maiwasan ang magtaka. Sino ang matandang iyon at paano niya nakuha ang wallet ni Miguel?
Sa likod ng mga tanong na iyon, naramdaman ko ang kakaibang kaba sa puso ko. Parang may kung anong misteryo na naghihintay na mabunyag. Sa kabila ng liwanag ng buwan, tila ba may anino sa aming likuran, isang bagay na nag-aabang ng tamang pagkakataon. Sa susunod na kabanata, ano kaya ang aming matutuklasan? Sa araw na iyon, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Naglalakad kami ni Ben sa gilid ng ilog, parehong tahimik, ngunit pareho rin kaming tila puno ng pag-asa. Hindi ko maalis sa isip ko ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Ang maliit na bagay na nauwi sa hindi pagkakaintindihan ay unti-unti nang nagiging bahagi lamang ng aming nakaraan. Sa halip na maging hadlang, ito pa nga ang naging daan upang mas mapalapit kami sa isa't isa. Miko, wika ni Ben habang nakatitig sa umaagos na tubig. Alam mo ba kung gaano ko pinahalagahan ang pagkakaibigan natin? Tumango ako. Bagamat ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa tibok ng puso ko sa sandaling iyon. Oo, Ben, alam ko. At ako rin, hindi na kami nag-usap agad. Sa halip, nagpatuloy kami sa paglalakad, pinagmamasdan ang mga ibon na lumilipad sa ibabaw namin. Sa likod ng aking isip, bumabalik ang mga alaala ng mga pagkakataong kami ni Ben ay nagtutulungan sa lahat ng bagay, mula sa mga simpleng gawain hanggang sa mga problema sa eskwelahan. Natatandaan mo ba kung paano natin sinubukang ayusin yung laroang robot na nasira? Tanong ko, pilit na pinapasaya ang aming pag-uusap. Tumawa si Ben, isang tunog na palaging nagpapagaan ng loob ko. Oo, pero imbis na maayos, lalo lang nasira. Napaisip ako sa mga sandaling iyon. Ang mga simpleng pagkakamali at hindi pagkakaintindihan ay parang laruang iyon. Madalas nasisira, ngunit laging may paraan para ayusin. At sa bawat pagsubok, natututo kami, lumalakas at mas nagiging malapit. Ben, salamat, sabi ko, hindi ko na nagawang pigilan ang damdamin ko. Salamat sa lahat ng oras na nandyan ka para sa akin. Ngumiti siya at tinapik ang balikat ko. Walang anuman, Miko. Alam mong palagi akong nandito. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang bahagi ng Pampang na tila kakaiba. May nakita akong isang lumang kahoy na bangka na tila iniwan na ng kung sino man ang may-ari. Lumapit kami upang mas mapagmasdan ito. Habang pinagmamasdan ng bangka, napansin ko ang tila pagkasira ng ilang bahagi nito. Kawawa naman ang bangka, no? Parang iniwan na lang basta, sabi ko kay Ben. Napaisip si Ben at tumingin sa akin. Miko, para tayong bangkang ito minsan, naiiwan, nasisira. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong halaga. Tumango ako, ramdam ang lalim ng kanyang mga salita. Bawat tao, bawat pagkakaibigan, kahit paminsang nasisira, ay may kakayahang bumangon at magpatuloy. Sa akin, sa amin ni Ben, ang aming pagkakaibigan ay parang bangkang iyon. Maaaring nasira, ngunit palaging may pag-asa na maayos at lumangoy muli sa daloy ng buhay. Biglang may narinig kaming tunog mula sa likod ng bangka. Isang maliit na kuting, tila inabando na rin, ang lumabas mula sa ilalim ng bangka at tumingin sa amin na may pag-asang makakita ng kakampi. Ben, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa kuting. Lumapit kami at sa kabila ng aming pag-aalinlangan, hindi ko mapigil ang pagnanais na tulungan ang munting nilalang. Parang kami rin ito, nangangailangan ng pag-unawa at pagkalinga. Alam mo, Miko, sabi ni Ben habang kinuha ang kuting at inakay ito sa mga bisig niya. Minsan, kailangan lang nating makita ang mga bagay na mas mahirap hanapin, ang pag-unawa at pagpapatawad. Nagkausap kami ng masinsinan habang tinutulungan ang kuting. Sa kabila ng aming mga takot at alinlangan, natutunan naming hindi lahat ng bagay ay dapat na itapon. Ang mga maliit na pagkakamali ay hindi dapat maging hadlang sa mas malalim na pagkakaibigan. Ngunit sa mga huling sandali ng aming pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan,
May narinig kaming tunog ng mga yabag. Isang lalaking may suot na maruming damit ang lumapit sa amin, tila may hinahanap. Sa kanyang mga mata may kirot na hindi maipaliwanag. "Nakita niyo ba ang kuting?" tanong niya, tila desperado. Nagkatinginan kami ni Ben, hawak pa rin ang kuting sa mga bisig namin. "Ito po ba ang hanap niyo?" tanong ni Ben, bagamat hindi namin alam kung ito nga ang kuting na hinahanap ng lalaki. At sa mga sandaling iyon, sa pagtitigan namin, naramdaman ko ang isang bagay na magpapabago sa takbo ng aming kwento. Ang kuting, ang lalaki, at ang aming pagkakaibigan, lahat ay may dahilan, may kahulugan. Ngunit ano nga ba ang koneksyon ng lahat ng ito? Hindi ko alam, ngunit alam kong may mga bagay na hindi basta-basta nauunawaan. Sa likod ng simpleng tanong na iyon, may nakatagong twist na magtutulak sa amin na tuklasin ang mas malalim na kahulugan ng aming pagkakaibigan. Sa ilalim ng ginintuang sinag ng araw, kami ni Lila ay tahimik na naglalakad sa paborito naming daan sa parke. Sa kabila ng mga nangyari sa nakaraang linggo, naisip ko kung paano nabago ng isang napakaliit na bagay ang takbo ng aming pagkakaibigan. Sa lahat ng mga pagsubok na naranasan namin, ang hindi pagkakaintindihan tungkol sa maliit na bagay na iyon ang naging pinakamabigat. Isang linggo na ang nakalipas mula nang magalit ako kay Lila dahil sa hindi niya pagdalo sa isang mahalagang okasyon para sa akin. Itinuring ko itong personal na para bang hindi niya pinahahalagahan ang aming pinagsamahan. Ngunit sa kabila ng galit, alam kong may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon ang nangyari. Sa mga araw ng pag-iisip, natutunan kong hindi ako dapat basta-basta maghusga sa isang tao, lalo na sa isang kaibigan. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang bigat ng katahimikan. Alam kong kailangan kong buksan ang usapan, kaya't tinapik ko si Lila. "Lila, tungkol doon sa nangyari, gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na." Tumigil siya at tumingin sa akin, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. "Salamat, Mia. Alam ko rin na hindi ko dapat hinayaan na mangyari iyon. Pero may isang bagay na kailangan kong ipaalam sa iyo." Nagtataka ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang kanyang ipagtatapat? Ang kaba ay unti-unting bumabalot sa akin, ngunit nagpa siya akong makinig. "Ano iyon, Lila?" Bumuntong hininga siya, tila nagdadalawang isip kung nararapat ba niyang sabihin ito. "Hindi ako nakapunta dahil may nangyari sa pamilya namin. Ang kapatid kong si Lucas, na matagal nang may sakit, ay biglang lumala ang kalagayan." Nagulat ako sa kanyang sinabi. Hindi ko alam ang tungkol sa kapatid niyang si Lucas dahil hindi niya ito nabanggit sa akin. "Lila, bakit hindi mo sinabi sa akin agad?" tanong ko, puno ng pag-aalala. Natakot akong baka hindi mo maintindihan o baka isipin mong ginagamit ko lang ito na dahilan. Alam kong sobrang halaga ng okasyong iyon sa iyo, kaya't hindi ko na lang sinabi. Nagpatuloy siya. Pero nang makita ko kung gaano ka nasaktan, naisip ko na kailangan kitang kausapin. Hindi ko alam ang isasagot. Ang pagkakaalam ko lang ay masakit para sa akin ang hindi niya pagdating. Ngunit mas masakit pala ang pinagdaraanan niya. Niyakap ko siya ng mahigpit na para bang sa yakap na iyon ay maipaparamdam ko ang lahat ng aking pag-unawa at suporta. "Pasensya ka na, Lila. Dapat hindi ko agad hinusgahan ang sitwasyon. Sobrang halaga mo sa akin at ayokong mawala ang pagkakaibigan natin dahil lang sa maliit na bagay," sabi ko, na ang tinig ay puno ng sinseridad. Ngumiti siya at sa ngiting iyon ay nawala ang lahat ng pag-aalinlangan at sakit. "Mia, hindi ka lang basta kaibigan. Ikaw ang naging sandalan ko sa mga panahong mahirap. Kaya't salamat sa pag-unawa." Patuloy kaming naglakad, ngunit ngayon ay may kasamang liwanag ang bawat hakbang namin. Naisip ko na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa mga magagandang sandali, kundi sa kung paano kami magkasama sa mga mahirap na panahon. Ngunit sa gitna ng aming usapan,
Biglang tumunog ang telepono ni Lila. Kinuha niya ito mula sa bulsa at tiningnan. Si Mama, bulong niya. Habang kausap si Mama, nakita kong biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Lila. Naging seryoso ito at may bahagyang takot sa kanyang mga mata. Pagtapos ng tawag, agad niyang sinabi sa akin ang narinig. Mia, kailangan kong umuwi. May nangyari kay Lucas. Ang balita ay parang kidlat na dumating. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit alam kong kailangan kong samahan si Lila. Tara, sasama ako sa iyo. Habang paalis kami sa parke, nararamdaman ko ang tensyon sa paligid. Ano kaya ang eksaktong nangyari? Ang puso ko ay nag-aalala hindi lamang para kay Lucas, kundi para sa kaibigan kong si Lila. Sa bawat hakbang, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin haharapin ang pagsubok na ito. At sa dulo ng araw, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang pagkakaibigan ay hindi nawawala sa kabila ng mga pagsubok. Sa halip, ito ay lalong tumatatag at lumalalim. Ngunit ano nga ba ang magiging kapalaran ni Lucas? Sa kabila ng pag-aalala, alam kong kailangan naming magpatuloy, magkasama, sa kung anumang mangyari. Sa pagkagat ng dilim, matapos ang mahabang araw ng pag-aaral, nagkita kami ni Lila sa aming paboritong tambayan sa parke. Nakaupo siya sa ilalim ng malaking puno na madalas naming tinatambayan tuwing gusto naming mag-usap ng masinsinan. Sa kabila ng malamig na hangin ng gabi, ramdam ko ang init ng aming pagkakaibigan na tila nasa gitna ng pagsubok. Alam mo, hindi ko naisip na ang isang maliit na bagay ay makapagpabago sa takbo ng lahat. Panimula ni Lila habang tahimik akong naupo sa tabi niya. May lungkot sa kanyang mga mata na noon ko lang nakita. Hindi ko rin akalaing magiging ganoon kabigat sa atin ang nangyari. Tugon ko habang iniisip ang nangyari noong nakaraang linggo. Isang simpleng hindi pagkakaintindihan ang naging ugat ng aming tampuhan. Isang maliit na bagay na lumaki at umabot sa puntong nagkakasakitan na kami ng damdamin. Sa loob ng ilang araw, pareho kaming nagkulang sa komunikasyon. Ang dati naming tawanan at kulitan ay napalitan ng katahimikan at malamig na tinginan. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na argumento tungkol sa isang group project sa paaralan. Pareho kaming may kanya-kanyang opinyon na ipinaglaban hanggang sa ang di pagkakaintindihan ay nauwi sa hindi pagkikibuan. Sa kabila nito, hindi ko maikakaila na mahalaga sa akin si Lila. Siya ang naging sandigan ko sa maraming pagkakataon, ang taong laging nandiyan upang makinig at umalalay. Kaya't sa kabila ng sakit, alam kong kailangan naming pag-usapan ang lahat upang maayos ang aming pagkakaibigan. Lila, pasensya ka na kung naging matigas ang ulo ko. Kung minsan, masyado akong nagiging mapagmataas. Sabi ko habang nakatingin sa mga dahon ng puno na unti-unting nalalaglag sa lupa. Ramdam ko ang bigat ng aking puso sa bawat salitang binitiwan ko. Rin, pareho tayong may pagkukulang, hindi lang ikaw ang nagkamali. Ako rin naging sobrang sensitibo. Hindi ko naisip na ang simpleng bagay ay magiging dahilan ng ating alitan. Sagot ni Lila habang nakatingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at pag-aalala. Sa aming pagpapatawad, pareho naming naisip na kailangan naming matutunan ang halaga ng pakikinig sa isa't isa. Napagtanto namin na ang bawat pagkakaibigan ay may kanya-kanyang pagsubok. Ang mahalaga ay kung paano namin haharapin at susubukan ang bawat isa sa gitna ng mga pagsubok. Kailangan nating matutunan na pahalagahan ang bawat maliit na bagay sa ating pagkakaibigan. Lila. Ang bawat tawanan, ang bawat tampuhan, lahat ng iyon ay parte ng ating kwento. Sabi ko habang unti-unting bumabalik ang sigla sa aking boses. Ramdam ko ang pag-asa sa aming sitwasyon. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, napansin naming may kakaibang liwanag sa likuran ng puno. Isang maliit na kahon na nagliliwanag.
Hindi namin alam kung paano ito napunta doon, ngunit tila ito ay may mensahe sa amin. Rin, ano kaya ito? Tanong ni Lila habang dahan-dahang lumapit sa kahon. Pareho kaming nagtataka sa aming natuklasan. Sa loob ng kahon ay may maliit na papel na may nakasulat ng mga salitang ang pagkakaibigan ay tulad ng liwanag na hindi madaling mawala kahit sa pinakadilim na bahagi ng buhay. Habang binabasa ni Lila ang mensahe, pareho naming naisip na ito ay isang paalala na kahit gaano pa man kaliit ang dahilan ng tampuhan, ang tunay na pagkakaibigan ay hindi basta-basta nawawala. Tulad ng liwanag ng kahon, ang aming pagkakaibigan ay patuloy na magliliwanag sa kabila ng mga pagsubok. Ngunit sa likod ng kahon, may isa pang papel na nagbibigay ng kakaibang mensahe. Matutunan ninyong pahalagahan ang bawat isa, sapagkat hindi ninyo alam ang mangyayari bukas. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa akin. Ano kaya ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan ng kahon, ngunit ang mensahe ay tila isang babala, isang cliffhanger na nag-iwan sa amin ng maraming tanong. Habang nag-uusap kami ni Layla, hindi ko maalis sa isipan ng kahon at ang mensahe nito. Sino ang nagbigay sa amin nito at bakit? Sa puntong iyon, pareho kaming nagkasundo na bantayan ng isa't isa at pahalagahan ang bawat sandali ng aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may kaba sa aming dibdib na hindi namin maipaliwanag. Simula nang mangyari ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan namin ni Lian, tila ba nagkaroon kami ng distansya sa isa't isa. Hindi ko rin alam kung paano ko sisimula ng pag-uusap upang maayos ang lahat. Sa aming grupo, kami ang pinakamatagal na magkaibigan mula pa noong mga bata kami. Alam ko na ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang kahinaan, ngunit palaging nabubuo ang aming samahan sa pagiging bukas sa isa't isa. Subalit sa pagkakataong ito, tila ba ang maliit na bagay ay naging hadlang sa aming pagkakaibigan. Isang araw, habang nakaupo ako sa paborito naming tambayan sa ilalim ng malaking puno sa gilid ng eskwelahan, naisip ko na kailangang tapusin na ang hindi pagkakaintindihan. Hindi ko na rin matiis ang malamig na pakikitungo sa isa't isa. Kailangan ko nang kausapin si Lian. Ngunit paano ko sisimulan? Habang abala ako sa pag-iisip, naramdaman ko ang isang bahagyang tapik sa aking balikat. Si Lian. Nagulat ako sa kanyang paglapit, sa kanyang mga mata nakita ko ang pag-aalinlangan, ngunit may kasamang determinasyon. Hindi kami nag-usap agad. Sa halip, naupo siya sa tabi ko at sabay kaming naghintay ng tamang pagkakataon. Alam mo, hindi ko rin alam kung paano tayo nakarating sa ganitong sitwasyon. Panimula niya habang nakatingin sa malayo. Hindi ko intensyon na makasakit. Masyado lang akong nadala sa init ng ulo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Sa totoo lang, hindi ko rin intensyon na palakihin ang maliit na bagay na iyon. Tumahimik ako saglit at sa pagtagal ng katahimikan, unti-unti kong nadama ang bigat ng aming sitwasyon. Napagtanto ko na sa bawat pag-aaway, may aral na dapat matutunan. Pareho tayong nagkamali, ang sagot ko sa wakas. Masyado tayong nag-focus sa sarili nating nararamdaman at nakalimutan natin ang isa't isa. Nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong iyon, parang nawala ang lahat ng galit at sama ng loob. Kumalma ang paligid at ang dating tensyon ay unti-unting napalitan ng katahimikan na puno ng pag-asa. Nagsimula kaming mag-usap ng masinsinan, inisa-isa ang mga nangyari at inamin ang aming mga pagkukulang. Sa bawat salita, lumalalim ang aming pag-unawa sa isa't isa. Napagtanto namin na ang maliit na bagay na naging sanhi ng aming hindi pagkakaintindihan ay hindi sapat para sirain ang matagal na naming pinagsamahan. Sa tingin ko, kailangan nating baguhin ang paraan ng pagharap sa mga ganitong sitwasyon. Mungkahi ni Lian. Mas maganda kung mas magiging bukas tayo sa isa't isa. Sumang-ayon ako sa kanya.
Minsan, ang mga simpleng bagay na hindi napapansin ay nagiging sanhi ng malalaking problema. Kailangan naming matutunan ang pagpapatawad at pag-unawa, hindi lamang sa aming mga pagkakaibigan, kundi sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin kong unti-unti nang bumabalik ang dati naming saya. Natawa kami sa mga kalokohan noong bata pa kami, sa mga alaala ng aming mga adventures, at sa mga pangarap na sabay naming binubuo. Ngunit sa kalagitnaan ng aming tawanan, biglang nag-ring ang cellphone ni Lian. Nakita ko ang kanyang pag-aalala habang binabasa ang mensahe. Tila ba may mabigat na balita siyang natanggap. Agad siyang tumayo at sa kanyang mga mata, nakita ko ang hindi maipaliwanag na takot. Kailangan kong pumunta sa ospital, aniya, halos hindi makapagsalita sa kaba. Si Mama, na aksidente, hindi ko alam ang gagawin, bigla akong natulala sa balita. Ang saya at tawanan na kanina lang ay napalitan ng pagkabahala. Agad kong inabot ang kanyang kamay, sinubukang iparamdam na narito ako para sa kanya. Sasama ako sa iyo, ang sabi ko, puno ng determinasyon. Sa aming pagtakbo patungo sa ospital, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa kabila nito, naroon ang pag-asa na sa gitna ng pagsubok. Ang aming pagkakaibigan ay muling magiging matibay. Sa pagkakataong ito, hindi na maliit na bagay ang aming haharapin, kundi isang malaking hamon na susubok sa aming samahan. Sa labas ng ospital, habang hinihintay namin ang resulta, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang mangyayari sa susunod. Ngunit alam ko, sa kabila ng cliffhanger na ito, ang tunay na twist ay nasa aming kakayahan na bumangon mula sa anumang pagsubok na darating. Ang araw ay nagsimula ng maliwanag, ngunit ang bigat ng damdamin ko ay tila ulap na nakatakip sa aking puso. Matapos ang nangyari sa amin ni Marco, ang aking matalik na kaibigan, hindi ko naiwasang mag-isip ng paulit-ulit sa aming pagtatalo. Ang maliit na bagay na nag-ugat sa hindi pagkakaintindihan ay lumaki at naging balakid sa aming pagkakaibigan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng laro ng basketball sa likod ng paaralan. Parehong kami ay mapagkumpetensya at sa bawat pagdribble ng bola, nararamdaman ko ang pag-init ng aming paligsahan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nagkamali ako ng hakbang at nasiko si Marco sa mukha. Ang kanyang galit ay mabilis na lumitaw at sa halip na humingi ng tawad agad, pinili kong ipagtanggol ang sarili ko. Marco, hindi ko sinasadya, ang sabi ko, ngunit ang mga mata niya ay puno ng galit. Kung hindi mo sinasadya, bakit hindi ka humingi agad ng tawad? Ang sagot niya, puno ng hinanakit. Sa halip na makipag-usap ng maayos, naging matigas ang aking ulo. Hindi ko alam kung bakit, pero sa halip na magpakumbaba, mas pinili kong ipaglaban ang aking punto. Sa mga sumunod na araw, ang aming mga usapan ay naging malamig at puno ng pagkailang, hanggang sa dumating ang araw na ito. Naglalakad ako sa aming paboritong tambayan, isang maliit na parke na puno ng mga alaala. Dito kami madalas na nagkukwentuhan, nagtatawanan, at nagbabahagi ng mga pangarap. Ngunit ngayon, tila isang lugar na puno ng katahimikan ang bumabalot sa akin at ang dating masasayang alaala ay parang mga multo na nagbabantay sa bawat hakbang ko. Habang nakaupo sa isang lumang bench, naalala ko ang mga pagkakataong nagkamali rin si Marco sa aking harapan. Ang mga pagkakataong iyon ay hindi ko ininda dahil alam kong hindi niya sinasadya. Biglang umusbong ang isang kaisipan. Bakit hindi ko magawang patawarin siya sa pagkakataong ito? Ano ba ang pumipigil sa akin? Sa pagninilay-nilay, napagtanto ko na ang pride at takot na mawala ang kanyang tiwala ang mga dahilan kung bakit hindi ko magawang humingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng mga ito, alam ko na ang aming pagkakaibigan ay mas mahalaga kaysa sa anumang alitan. Dahil sa mga pag-iisip na iyon, nagdesisyon akong tawagan si Marco. Sinubukan kong alisin ang kaba sa aking dibdib habang hinihintay ang kanyang sagot.
Nang marinig ko ang boses niya, tila may bahagi sa akin na nagkaroon ng pag-asa. Marco, ang bungad ko, alam kong hindi naging madali ang mga nakaraang araw para sa atin. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi ko sinasadya ang nangyari at mas mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Tahimik siya sa kabilang linya at hindi ko maipaliwanag ang kaba na nararamdaman ko. Ngunit sa wakas nagsalita siya. Alam mo, hindi rin ako naging patas sa iyo. Naging sobrang emosyonal ako at hindi ko naisip na hindi mo talaga sinasadya. Pasensya na rin. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Sa wakas, naramdaman ko ang bigat na nawawala sa aking balikat. Ngunit sa halip na magpatuloy sa pag-uusap, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang may narinig akong malakas na sigaw mula sa kabilang bahagi ng parke. Marco, may emergency dito, ang nasabi ko. Kailangan ko munang puntahan ito. Agad akong tumakbo patungo sa pinagmulan ng sigaw, habang iniisip kung ano ang maaari kong magawa. Sa likod ng isip ko, alam kong ang aming pag-uusap ay hindi pa tapos, ngunit ang sitwasyon sa parke ay nangangailangan ng agarang aksyon. Pagdating ko sa lugar, nakita ko ang isang batang lalaki na nakaupo sa lupa, umiiyak at tila nasaktan. Agad kong nilapitan siya at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit bago pa man siya makasagot, napansin ko ang isang pamilyar na mukha na papalapit, si Marco. Nang makita ko siya, nagulat ako. Sa kabila ng aming hindi pa ganap na pagkakasundo, narito siya, handang tumulong sa sitwasyon. Sa isang iglap, naalala ko kung bakit kami naging magkaibigan sa simula pa lamang. Ang aming pusong handang magmalasakit at tumulong sa iba. Habang inaasikaso namin ang bata, naramdaman ko ang isang bagong simula para sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng mga pangyayari, alam ko na mayroong mas malaking pagsubok na darating. Ano kaya ang magiging epekto ng hindi pa ganap na natapos na pag-uusap namin ni Marco? Ang tanong na iyon ay nagbigay ng bagong twist sa kwento namin. Ngunit sa halip na mag-alala, mas pinili kong harapin ito ng may pag-asa. Sa dulo ng araw, ang aming pagkakaibigan ay natutong magpatawad at sa kabila ng mga pagsubok, alam kong hindi kami susuko. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko akalaing magagawa pa naming mag-usap ni Miko. Matapos ang aming tampuhan na nagsimula lamang sa isang maliit na hindi pagkakaintindihan, nawalan ako ng pag-asa na maibabalik pa ang dati naming samahan. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, tila may boses na patuloy na umaasang maayos din ang lahat. Isang umaga, nagising ako na tila ba may kakaibang sigla. Hindi ko mawari kung ano ito, ngunit nararamdaman kong may mangyayaring mahalaga sa araw na iyon. Naglakad ako papunta sa paaralan, iniwasan ang mga mata ng iba pang kaklase na tila laging nakamasid sa amin ni Miko. Marahil ay napansin nila ang pagkakalayo namin, ang katahimikan sa pagitan namin na dati puno ng tawanan at kwentuhan. Pagdating ko sa paaralan, nakita ko si Miko na nakaupo sa isang bangko sa gilid ng covered court. Nag-aalinlangan akong lumapit. Ngunit ang boses sa aking puso ay tila mas malakas ngayon. Hinihimok akong lapitan siya. Sa wakas, naglakas loob ako at lumapit sa kanya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang aming pag-uusap. Ngunit nang makita ko ang kanyang mga mata, naalala ko ang mga araw na kami magkasamang nangangarap at nagtatawanan. Hi Miko, bungad ko, pilit na pinipigilan ng panginginig ng aking boses. Hi Leia, sagot niya, may bahid ng lungkot ang kanyang tinig. Buti naman at nakausap mo ako. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa mga sandaling iyon, tila nagkaroon kami ng koneksyon na muling bumuhay sa aming pagkakaibigan. Nagsimula kaming mag-usap at sa bawat salitang binitawan namin, unti-unting bumabalik ang saya at sigla na nawala sa amin. Napag-usapan namin ang aming tampuhan,
kung paano nagsimula sa isang maliit na bagay na hindi namin napagkasunduan. Miko, alam kong pareho tayong nasaktan sa nangyari. Pero naisip ko, napakaliit na bagay lang iyon para tuluyang sirain ang ating pagkakaibigan. Sabi ko, puno ng pag-asang maayos ang lahat. Tumango si Miko at sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagsang-ayon at pag-unawa. Alam mo, Leia, minsan talaga kailangan nating matutong magpatawad kahit sa mga maliliit na bagay. Ayokong mawala ang pagkakaibigan natin dahil lang doon. Nagpatuloy ang aming pag-uusap, punong-puno ng pag-amin at pag-unawa. Hanggang sa makaramdam ako ng gaan sa aking dibdib na para bang ang bigat na daladala ko ay unti-unting naglaho. Sa wakas, nagkaayos kami at nagkasundong muling pagsikapan ang aming pagkakaibigan. Nang pauwi na ako, naisip ko kung gaano kahalaga ang pagpapatawad. Minsan, sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, ang pagpapatawad ang susi upang muling bumalik ang saya at pagkakaibigan. Sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang tunay na halaga ng aming samahan ni Miko. Subalit, sa kabila ng aming pagkakaayos, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Miko. Isang bagay na magpapabago sa lahat. Nang gabing iyon, natanggap ko ang isang mensahe mula sa kanya. Leia, may kailangan kang malaman. Hindi ko ito nasabi kanina, pero may isang bagay na matagal ko nang itinatago. Napaisip ako kung ano ito. Ang buong magdamag ay puno ng kaba at pag-aalala. Ano ang lihim na ito? Paano ito makakaapekto sa aming pagkakaibigan? Sa mga sandaling iyon, alam kong may darating na pagsubok sa aming samahan, ngunit umaasa akong malalampasan namin ito tulad ng dati. Ang mensahe ni Miko ay tila isang paanyaya sa isang bagong kabanata sa aming pagkakaibigan. Isang parte ng aming kwento na puno ng mga tanong at posibilidad. Sa kabila ng takot at pag-aalala, nanatili akong positibo. Umaasa na kahit ano pa man ang lihim na iyon, magagawa pa rin naming magpatawad at magpatuloy sa aming samahan. Habang nakahiga sa aking kama, iniisip ko ang lahat ng maaaring mangyari. Ang aming pagkakaibigan ay muling nabuhay, ngunit sa harap ng isang bagong pagsubok. Ano ang lihim ni Miko at paano ito magbabago sa amin? Sa mga susunod na araw, alam kong haharap kami sa bagong hamon, ngunit sa kabila ng lahat, naniniwala ako na ang pagkakaibigan namin ay mas matibay kaysa sa anumang balakid na darating. Ang araw ay nagsimula sa tila karaniwang umaga. Nakaupo ako sa park, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno habang pinagmamasdan ng mga dahon na naglalaro sa hangin. Sa likod ng aking isipan, ang mga alaalang naganap sa pagitan namin ni Lila, ang aking matalik na kaibigan, ay patuloy na bumabalik. Hindi ko akalain na ang isang maliit na bagay, isang hindi pagkakaintindihan tungkol sa isang lihim na hindi sinasadya kong nabanggit, ay magiging sanhi ng pagkasira ng aming pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga linggo, ramdam ko ang bigat ng pagkawala. Si Lila ay hindi lamang kaibigan. Siya rin ang naging tagapayo ko, ang aking kakampi sa lahat ng bagay. Ngunit sa isang iglap, lahat ng ito ay nawala. Sa kabila ng aking pagsusumikap na magpaliwanag, tila hindi siya handang makinig. Ang mga salitang, "Bakit mo ginawa iyon?" ay paulit-ulit na bumabalik sa akin, nag-iiwan ng sugat sa aking puso. Nasa gitna ako ng pag-iisip nang biglang may sumulpot na pamilyar na boses sa aking likuran. "Alam mong hindi mo dapat pinapabayaan ang mga dahon na iyon," sabi ni Lila habang nakangiti ngunit may bakas ng alinlangan sa kanyang mga mata. Nagulat ako sa kanyang presensya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya dito, lalo na pagkatapos ng aming pag-aaway. Tumayo ako at naglakad palapit sa kanya. "Lila, hindi ko sinasadya. Gusto ko lang sana makapag-usap tayo, pero tila hindi mo ako binigyan ng pagkakataon." Tumitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin.
Alam ko, pero mahirap para sa akin na tanggapin na kahit ikaw, kaya mo akong saktan. Tahimik kaming dalawa, parang lumipas ang ilang oras bago siya muling nagsalita. Naalala mo ba noong tayo ay nasa ikalawang baitang? Tanong niya na tila nagbabalik tanaw. Nag-away tayo dahil sa isang piraso ng papel na akala mo ay itinapon ko. Napangiti ako sa alaalang iyon. Isang simpleng papel na may guhit ng aming mga pangarap ang naging sanhi ng aming unang di pagkakaintindihan. Oo, at pagkatapos nating magpatawad, mas naging matatag tayo. Ngumiti rin siya, ngunit ang kanyang nangiti ay may bakas ng lungkot. Sa bawat pagkakamali, lagi tayong natututo. Ngunit ngayong nasa harap natin ang mas malalim na sugat, paano natin ito pagagalingin? Sa isang iglap, naisip ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. Lila, hindi ko nais na mawala ang pagkakaibigan natin dahil sa isang pagkakamali. Handa akong makinig at sana'y handa ka ring makinig sa akin. Naglakad kami palayo sa park, patungo sa isang tahimik na lugar kung saan maaari kaming mag-usap ng masisinan. Sa aming pag-uusap, unti-unti naming naintindihan ang mga nararamdaman ng isa't isa. Nalaman ko na ang dahilan ng kanyang galit ay hindi lamang dahil sa aking ginawa, kundi dahil na rin sa iba pang mga bagay na bumabalot sa kanya. Mga bagay na hindi ko alam. Habang patuloy kaming nag-uusap, naramdaman ko ang bahagyang pagluwag ng bigat sa aking dibdib. Nakita ko rin ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago namin lubusang maayos ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag mula sa kaniyang ina ang natanggap ni Lila. Ang mukha niya ay biglang nagbago. Mula sa isang kalmadong ekspresyon na puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tanong ko, ramdam ang tensyon sa hangin. Si Mama, kailangan kong umuwi agad. Sagot niya, nanginginig ang boses. Hindi niya ipinaliwanag ang dahilan, ngunit alam ko na mayroong seryosong sitwasyon. Nagmamadali kaming umalis sa park at habang nasa daan, ang mga alaalang nakaraan ay bumabalik sa akin. Sa kabila ng aming mga tampuhan, hindi ko maipagkakaila ang aming kalakip na malasakit para sa isa't isa. Ang aming pagkakaibigan ay puno ng mga pagsubok, ngunit sa bawat hakbang, natutunan naming patawarin ang isa't isa at mas maging malakas. Ngunit ngayon, isang bagong pagsubok ang aming haharapin. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong nangyari sa pamilya ni Lila, ngunit alam ko na magiging bahagi ako ng kanyang paglalakbay. Sa kabila ng madilim na ulap na nagbabadya, isang bagay ang sigurado, hindi ko siya iiwan sa oras ng pangangailangan. Habang papalapit kami sa kanilang tahanan, isang tanong ang bumabalot sa aking isipan. Ano nga ba ang mangyayari sa amin pagkatapos nito? Sa gitna ng pag-aalala, isang pag-asa ang bumubukal sa aking puso. Pag-asa na sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ay magpapatuloy. Ngunit ang tanong ay nananatili. Ano ang magiging resulta ng hindi inaasahang pangyayari? Ang sagot ay marahil nasa mga susunod na kabanata ng aming kwento. At sa bawat hakbang, tayo'y natututo, nagmamahal at natutong magpatawad. Sa katahimikan ng hapon, habang ang sinag ng araw ay unti-unting humuhupa sa likod ng mga punong kahoy, kami ni Lila ay nakaupo sa lumang bangko sa parke. Ang mga dahon ay dahan-dahang nalalaglag, tila mga alaala ng mga nakaraang araw na unti-unting naglalaho. Sa aming mga mata may kakaibang kislap ng pag-asa, ngunit sa paligid ang hangin ay may bitbit na pag-aalinlangan. Si Lila at ako ay matalik na magkaibigan mula pa noong kabataan namin. Ang aming samahan ay sinubok ng maraming pagkakataon. Ngunit sa isang insidente na tila walang halaga, kami ay nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Isang simpleng bagay, isang hindi sinasadyang pagkabasag ng paborito niyang tasa na hindi ko agad inamin. Iyon ang naging ugat ng aming alitan. Sa paglipas ng mga linggo,
Ang aming pagkakaibigan ay tila isang larawang unti-unting nabubura. Hindi ko alam kung paano aayusin ang nasira naming relasyon. Hanggang sa isang araw, nahanap ko ang sarili kong naglalakad patungo sa tahanan ni Lila, dala ang isang bagong tasa na kapareho ng nabasag. Nais ko sanang ipakita sa kanya na handa akong ayusin ang aming gusot. Ngunit sa araw ding iyon, natuklasan ko ang isang lihim na matagal na palang itinatago ni Lila. Sa kanyang silid, habang siya ay abala sa pag-aayos ng mga gamit, nahulog ang isang lumang notebook mula sa kanyang estante. Hindi ko sinasadyang masilip ang isang pahina kung saan nakasulat ang mga saloobin niya tungkol sa akin. Mga bagay na hindi ko inaasahan. Lila, isang beses ko nang nasaktan ng damdamin niya. Hindi ko alam kung paano niya ako mapapatawad. Ngunit sa kabila ng lahat, siya pa rin ang pinakamatalik kong kaibigan. Ito ang mga salitang tumatak sa aking isip. Sa kabila ng aming tampuhan, naroon pa rin ang kanyang pag-unawa at pagmamahal. Isinara ko ang notebook at lumingon sa kanya. Nakita ko ang kanyang mga mata, puno ng pagkabahala at pangunawa. Nakita mo? Tanong niya, halatang may halong kaba sa kanyang tinig. Oo, Lila, hindi ko sinasadyang mabasa pero salamat, sabi ko sabay abot sa kanya ng tasa. Napangiti siya, ngunit sa likod ng nangiti ay may mga patak ng luha. Hindi ko alam kung paano siya pakakalmahin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng aming nakaraan. Nakatingin siya sa tasa, tila ba ito'y simbolo ng aming pagkakaibigan, basag ngunit muling buo. Lila, patawarin mo ako, bulong ko, ngunit hangin lamang ang nakarinig. Alam kong hindi ito madali, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang liwanag ng pag-unawa. Mahalaga ka sa akin kahit paminsang nasaktan mo ako. Tugon niya at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang muling pagbuo ng tiwala sa pagitan namin. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti naming naayos ang aming gusot. Naging mas malalim ang aming samahan, hindi lamang dahil sa pag-aayos ng isang bagay na nabasag, kundi dahil sa pag-unawa at pagpapatawad na natutunan namin. Ngunit sa gitna ng aming pag-aayos, isang bagong balita ang dumating. Sa isang pagtitipon ng aming mga kaibigan, may napansin akong kakaibang tingin na binibigay ni Lila kay Marco, isa sa mga kaibigan namin. Hindi ko iyon binigyang pansin noong una, ngunit sa paglipas ng oras, naging halata ang kanilang pagiging malapit. Sa isang pagkakataon, habang kami ay nasa kainan, nagkaroon ng pagkakataon si Marco na magsalita tungkol sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. Alam niyo, may isang bagay akong gustong ipagtapat sa inyong lahat, sabi niya, sabay tingin kay Lila. Ang kapaligiran ay biglang nabalot ng katahimikan. Nagkatinginan kami ni Lila, may halong kaba at pagtataka. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang sasabihin. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng pagdududa. May lihim ba silang itinatago ni Lila na hindi ko alam? Matagal ko nang nararamdaman ito at alam kong hindi ito madali, patuloy ni Marco habang ang mga mata ni Lila ay tila ba puno ng pangamba. Kahit papaano ay naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin, tila isang babala ng isang pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit ramdam ko ang kilig at kaba sa kanilang dalawa. Sa katunayan, Lila at ako at doon nagkaroon ng isang iglap ng katahimikan, isang cliffhanger na tila ba sumasalamin sa hindi ko inaasahang twist ng aming kwento. Ang hapon ay unti-unting nagiging gabi at ang mga bituin ay nagsisimula ng kumislap sa madilim na langit. Ngunit sa aking isipan, ang tanong tungkol sa aming pagkakaibigan ay hindi pa rin nawawala. Ano ang susunod na mangyayari sa amin ni Lila?